471 hanggang 500. Hinawakan ni Lance si Sally at lumipad pabalik sa dormitoryo. Sa sandaling ibaba niya si Sally, agad na nahulog si Sally sa mga bisig ni Lance. "I'm sorry. Ako ang may kasalanan, kung hindi dahil sa akin, hindi ito mangyayari ngayon." Sabi ni Sally. "Anong nangyari ngayon? Akala mo big deal, pero sa akin, ngayon lang nangyari." Pinugutan mo ng ulo ang mga kamay ni Jano, siya ay itinuturing na isang basura, walang paraan na ang kanyang pamilya ay pabayaan ka, sa ibang pamilya, isang mabuting anak na nagiging isang basura, ay hindi magpapahuli. Ngumuso si Lance, kung gayon maging ang kanyang pamilya ay sama-samang mawawasak. Huwag kang magsalita ng kalokohan, nasa huling yugto ka pa lang ng inner sect. Ang pagpuksa sa isang pamilya ay sadyang hindi mo masasabi sa ngayon, kung lumabas ang mga salita, ito ay magdulot ng mas maraming kaguluhan, marahil ang kanilang pamilya ay maglagay pa. Mamatay ka. Niyakap ni Lance si Sally, tumaas ang mga sulok ng kanyang bibig, "Ako, wind lightning cloud, hindi ako tuyong lutuin." Gayunpaman, totoo na si Lance ay kasalukuyang walang kapantay para sa isang pamilya, gaano man ito kalubha, natatakot ako na mayroon pa ring ilang mga likas na eksperto. Kung hindi manalo ang mga naunang hawtian, si Lance ay maaaring lumaban, ngunit ito ay isang labanan lamang, ganap na imposibleng manalo, higit sa lahat, hindi sila ganoon kadaling pumatay. At kung makatagpo ni Lance ang isa sa gitna ng hawtian, tiyak na matatalo siya, walang duda tungkol dito, hindi na ito usapin ng henyo o hindi. Ang martial arts realm ay hindi para sa walang laman na pagpapakita, kung hindi dahil sa kanyang nakaraang buhay, si Lance ay hindi maaaring tumawid sa linya upang talunin ang iba. Ngayon ay nagawang talunin ni Lance ang iba sa pamamagitan ng kanyang nakaraang buhay na pag-unawa sa espada upang maabot ang espada sa puso, na pagsisimula, pati na rin ang karanasan ng mga high-level na labanan, at ang nangungunang mga lihim ng martial arts upang talunin ang panloob na pintuan ng iba. Pagiging perpekto, kung hindi, paano ito magiging posible? Inabot ng ilang oras bago silang tatlo mula sa Wegu family sa wakas ay nakabalik sa Wegu family. "Ano ang nangyayari sa inyo?" Nakita ng isang matandang lalaki na duguan ang pagbabalik ng tatlo at nagtanong sa takot, na iniisip sa unang pagkakataon na hindi sila nakatagpo ng isang mabangis na hayop na nakatakas sa isla. Sigaw ni Jano habang nakatingin sa matandang nasa harapan niya. Mian Yuan Mountain Master, naputol ang mga kamay ni Senior Brother Jano, naging inutil siya. Sigaw ni Paul. "Sino ito?" Ang matandang iyon ay umual, sa pangkalahatan, ang mga taong hindi partikular na makasalanan ay hindi puputulan ang kanilang mga kamay at paa, sila ay kadalasang malubhang nasugatan o ang kanilang mga meridian ay nabubugbog sa limot. At kung ikaw ay pumutol mga kamay at paa ng isang tao, hindi mo na talaga mababawi ang orihinal, at ang orihinal ay masyadong mahalaga para sa isang martial arts practitioner. Nasimulan na ni Jano na maramdaman ang intensyon ng espada sa kamay, at tinansya na magagawa niya upang maunawaan ang espada sa kamay, sa oras na maabot niya ang mahusay na pagiging perpekto. Panimula. Ngunit ngayon, siya ay ganap na nasayang. "Sino yan? Sabihin mo." Mian Yuan Mountain Master, ito ay mula sa Martial Forest Academy. Isang guro mula sa Martial Arts Academy. Hindi ang guro. Medyo natakot sina Ned at Paul na sabihin ito. Hindi isang guro. Mag-aaral iyon sa 3 o 4 na taon, paano ka? Galit na galit ang matandang ito, bagamat mula siya sa Martial Arts Academy, normal lang sa kanya na pilayin si Jano ng ganito kung siya ay mula sa Inner Gate o sa Hawtian Realm. Hindi 3rd or 4th year student, Who the hell is it? Huwag mong lunokan. Oo, first year freshman ito mula sa Martial Forest Academy. Imposible, walang paraan na malampasan ng bagong estudyante ng Martial Forest Academy ang sinuman sa inyo, lalo na si Jano. Mian Yuan Mountain Master, ito ay talagang bagong estudyante ng Martial Forest Academy, siya ang kampiyon ng Martial Forest Academy ngayong taon, ang pangalan niya ay Lance.
Ang kanyang lakas ay talagang lampas sa aming imahinasyon, naisip din namin na siya siguradong walang laban sa amin, ngunit hindi namin inaasahan na matatalo pa niya si Jano at puputulan ang kanyang mga braso at binti. Pati kaming dalawa ay sumabog ang mga ugat namin, buo. Nanginginig ang matanda, nakaramdam ng hindi makapaniwala, ngunit, nang makita si Jano na wala ang kanyang mga kamay, pansamantalan niyang pinigilan ang kanyang pagkabigla at nagalit, hahanapin ko siya. Huwag kang pumunta, pupunta siya sa 4 na island guardian families bukas at homanin ang mga bagong alagad ng lahat ng pamilya. Ano? Nagtataka ang matanda kung mali ba ang narinig niya, kailan ba nagkaroon ng inisyatiba ang isang estudyante ng Martial Academy, na napakapangit, na lumapit at homanin ang mga bagong alagad ng lahat ng pamilya. Sa Wangu family ng 4 Great Island Protecting Families, sa loob ng isang malaking bulwagan, ilang mga likas na eksperto ang nag-uusap tungkol sa mga karanasan sa martial arts. Mag-ulat. Isang matandang disipulo ang tumakbo papasok. Ano ito? 3 Mountain Masters, masama, ang unang bagong disipulo ng Waygu family ngayong taon, si Jano, ay pinutol na ang kanyang mga kamay, at hindi na siya makakasali sa bagong labanan ng mga disipulo ng Island Protector family. Ano? Ang 3 likas na eksperto sa palasyo ay tumayo sa takot. Chopped off hands. Hindi ba nawalan lang siya ng silbi? Kahit kunin mo ang braso, it's nothing more than an ordinary martial arts practitioner, no longer related to genius. Paano magiging ganoon? Gusto pa rin ng pamilyang Waygu na makakuha ng Island Protecting Flag si Jano para sa kanilang pamilya ngayong taon, bakit biglang naputol ang kanilang mga kamay, sino ang gumawa nito? Ayon sa balitang nagmumula sa Desperate Love Restaurant, nalaman ni Jano na ilang araw na ang nakalipas, ang misteryosong disipulong Dark Warrior ay nakahanap ng isang hospital flower girlfriend sa Martial Forest Academy. Nais din ni Jano na makahanap nito, kaya siya nagdala ng 2 bagong alagad sa Martial Academy, at 9 love siya sa isang Martial Academy courtier flower, pero huno na itong courtier flower ay may boyfriend na, at boyfriend niya ang nanalo sa Martial Academy Freshman Competition ngayong taon, isang freshman na nagngangalang Lance. Ang Lance na ito, na talagang nakakagulat, ay nasa huling yugto ng inner gate at hindi lamang natalo si Jano, kundi pinutol din ang kanyang mga kamay. Sinasabing ang mga kamay ni Jano ay pinutol din niya, at hindi niya magawang kunin ang mga ito pabalik. Nang marinig ito, ang 3 likas na eksperto sa palasyo ay nanginig, paano ito naging posible? Paano magagawa ng bagong estudyante ng Martial Academy, Jano, siya ang unang bagong disipulo ng Waygu family? Lahat ng nabanggit ay nakumpirma na, at nagbanta pa si Lance na bukas, isa-isang pupunta siya sa 3 pa nating pangunahing pamilyang tagapagtanggol ng isla at homanin ang lahat ng mga bagong disipulo. Lalong kinilig silang 3. Ang yabang naman. Talaga bang naglakas loob siyang sumama? Diretso pa niyang pinutol ng 2 kamay si Jano, ano pa ba ang hindi niya mapangahas na gawin, Martial Arts Academy? Sinusubukang tapakan ng mga disipulo ng ating Island Protector family. May tao, sabihin sa unang bagong disipulo ng ating Wangu family, si Mark na maghanda, kung talagang maglakas loob na pumunta ang Lance na iyon bukas, tingnan mo siyang mabuti. Oo. Ang parehong balita ay nakarating din sa iba pang 2 pangunahing isla na nagpoprotekta sa mga pamilya, ang Chingu family at ang Songgu family. 472. Sa Martial Academy, pagkatapos ng ilang oras ng mainit na talakayan, ang insidenteng nangyari sa hapon ay unti-unting huminahon, at ang lahat ay naghihintay sa sandaling pupunta si Lance sa Protectorate family bukas. Isang gabi ng walang salita, kinabukasan, bago pa man magising si Lance, maraming estudyante ang nagtipon sa paligid ng kanyang dormitoryo. Pupunta si Lance sa Island Protector family para hamanin ang lahat ng mga bagong disipulo. Syempre, ang mga mag-aaral ng Martial Forest Academy ay hindi makasunod upang tingnan ito, kaya maraming mga mag-aaral ang nagtipon ng maaga sa umaga, naghihintay lamang na magising si Lance. I'm speechless. Binuksan ni Lance ang bintana at nakita ang napakaraming estudyanteng nagkukumpulan doon sa labas, naghihintay sa kanya, at walang imak na ngumiti.
Sinabi ni Sally Brown, pinaplano ba ng lahat na sundan ka sa protectorate family ngayon? I think it's 9 out of 10. Sige, Sally, bumangon ka na, malapit na tayo kumain, ayoko nang magpaliban. Oh! Si Sally Brown ay nagmamadaling magbihis at bumangon, ito ay nasa dormitoryo ni Lance. Pagkatapos ng almusal, umalis si Lance. Una, lumipad siya sa Wanggu family. Sa 10,000 estudyante na sumusunod sa likod ni Lance, ang koponan ay mukhang napakalaki at kamangha-manghang. Hindi alintana ni Lance na napakaraming estudyante ang sumusunod, ang malaking bilang ng mga tao ay maaari ding gumawa ng palabas, bagaman hindi na kailangang gumawa ng anumang palabas si Lance. Siyempre, kung si Lance ay mabugbog ng husto ng mga bagong estudyante ng Guardian Island family, kung gayon ang lahat ay sasama upang mawala ng mukha. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Ang Woolen Island ay isang kakaibang lugar, halatang hindi ito gaanong hitsura, ngunit tumagal ng halos 2 oras upang makarating sa Yellow Ancient Family mula sa Woolen Academy. Ang mga taong sumunod kay Lance sa Wanggu family ay hindi lamang libu-libong estudyante, kundi maraming guro, at syempre, sumama rin sa kanya ang direktor ng lihim na Marshall Forest Academy, ngunit walang nakakaalam tungkol dito. Pagdating sa gate ng Wanggu family, daan-daang mga disipulo ng Wanggu family ang naghihintay na sa labas ng main gate, dahil alam na nila na darating si Lance ngayon, at ang kanilang Wanggu family ay nanumpa na hahayaan nilang ipahiya ni Lance ang kanyang sarili. Tiningnan ni Lance ang daan-daang tao mula sa Wanggu family sa kanyang harapan, kabilang sa daan-daang mga tao mula sa Wanggu family, mayroong 12-dosenang mga likas na eksperto, maraming mga eksperto sa Hautian, at pagkatapos ay naroon ang mga eksperto sa panloob na gate, habang nakakagulat na kakaunti ang nasa labas ng gate level, na karapat-dapat na maging tagapagtanggol ng pamilya ng Marshall Island. Sumigaw si Lance, ako, si Lance, isang bagong estudyante ng Marshall Forest Academy, ay dumating upang magbigay galang sa lahat ng mga bagong disipulo ng Wanggu family. Ako, si Lance, ay naghahanap lamang ng isang pagkatalo, mangyaring pagbigyan ang aking hiling. Para sa pagkatalo sa lahat ng mga bagong disipulo ng Wanggu family. Ang mga salita ni Lance ay naging sanhi ng daan-daang tao na naghihintay na ipakita ang kanilang galit, ngunit sa paghahanap ng isang pagkatalo, siya ay dumating upang hangarin at talunin, napaka-arrogant ng tono ng boses. Siyempre, ang tinutukoy ni Lance ay ang lahat ng mga bagong disipulo. Isang likas na eksperto mula sa Wanggu family ang nagsabi, Mark, ikaw ang aming Wanggu family, ang kampyon ng bagong disipulong ito, na-provoke ka na sa pintuan, ano ang gagawin mo, hindi mo na ako kailangang magpaliwanag. Kinagat ng lalaking iyon na tinatawag na Mark ang kanyang ngipin, Master, alam ko na ang gagawin, Marshall Academy, bagong student champion, napakagaling. Ang mga paa ni Mark na iyon ay bahagyang tumapak sa lupa at biglang lumipad ang kanyang katawan na parang palaso, lumapag ng halos 10 metro sa harap ni Lance, nakaharap kay Lance. Ang mukha ni Lance ay kalmado, ni kay titing nakaduwagan, ni hindi siya mukhang may mapait na sama ng loob. Si Mark, sa kabilang banda, ay mukhang kasuklam-suklam at ang kanyang dignidad ay labis na nainsulto. Ibigay ang iyong pangalan. Sabi ni Lance. Ang kabaligtaran ni Mark ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, ang lolo mo ako, si Mark, ang kampyon ng bagong disipulong ito ng pamilya Wanggu. Sinabi ni Lance, sigurado akong hindi ko na kailangan pang magpakilala, kaya, Mark, gawin natin ito. Ako, si Lance, ay pumunta sa iyong Wanggu family ngayon upang harapin ang lahat ng iyong mga bagong disipulo, naghahanap lamang isang pagkatalo at wala nang iba pa. Galit na si Mark nang makita niya ang napakayabang at bastos na tono mula kay Lance, at ninisyon, Lance, ikaw, isang huli na inner gate, ay talagang sinusubukang i-provoke ako. Sinabi ni Lance, kahapon, ang unang bagong disipulo ng pamilyang Weigo ay isa ring late inner gate, pero ano? Well, so what? Lance? If we talk about qualifications in terms of realm, you, a late inner sect, should have called me senior, kaya wala kang self-awareness,
ang paggawa ng mga sumusunod ay isang insulto sa iyong martial seniors. Kapag natalo ka, puputulan ko ang mga kamay mo, bibigyan kita ng huling pagkakataon na pumili. Natigilan si Lance, gayunpaman, wala itong silbi, huwag ka nang gumawa ng marami pang verbal na argumento, wala kang ganoong lakas, mas mabuting kumilos na lang. Ganun pa rin ang sinasabi ko, sa pagkakataong ito ay pumunta ako rito. Para lang matalo, hindi para magtanim ng sama ng loob. Sinabi ni Lance na hindi siya naghahangad na magtanim ng sama ng loob, ngunit ang kabilang partido ay nagalit na sa mapagmataas at maangas na ugali ni Lance, at mayroon ng kalahating punto ng puot bago pa man magsimula ang digmaan. Fuck you! Nagklik ang mga paa ni Mark at ang kanyang katawan ay muling naging matalas na palaso. Ang liwanag na kapangyarihan ni Mark ay napakahusay. Ang liwanag na kapangyarihang ito na kanyang pinapraktisan ay tinatawag na arrow power. Ang kanyang katawan ay parang palaso. Ang kalaban ay ganap na hindi kayang ipagtanggol laban dito. Kasama ng kanyang talim ng espada, siya ay hindi magagapi. Higit pa, ang pangunawa ni Mark sa ang mga tuntunin ng layunan ay malapit nang maabot ang pagpapakilala ng espada sa kamay. Kung siya ay pinahihintulutan na tunay na maunawaan ang pagpapakilala ng espada sa kamay, ang kanyang lakas ay tataas ng ilang antas sa oras na iyon. Sa kasamaang palad, hindi nila alam na ang pangunawa ni Lance sa mga tuntunin ng layunan ay umabot na sa entry level ng pagkakaroon ng espada sa kanyang puso. Sa sandaling kumilos si Mark, nakita ni Lance, sa kanyang superioridad sa aspeto ng layunin, ang kapintasan sa kanyang pagkilos, at ito ay napakalinaw. Ang intent ay isang antas na mas mataas, at mayroong 100 mga mali na galaw. Sa puntong ito, ang mga arrow at sword technique ni Mark na sa tingin niya ay napakalakas ay nakakagulat na may depekto. Gayunpaman, si Mark ay nasa perpektong antas ng inner gate, habang si Lance ay nasa huling yugto ng inner gate, at ang napakalaking pressure ng kaharian ay nagawa ito na kahit na nakita ni Lance ang kanyang mga sirang galaw, siya ay hindi kayang umatake sa isang kisap mata. Swoosh! Dumating si Mark sa harap ni Lance na may isang arrow step. Ang bilis na ito ay halos umabot na sa level ng ghost wheel flash ni Lance. Ang kaibahan ay gaano man kabilis ang arrow step ni Mark, ito ay hindi invisible. Buzz! Hindi nagmamadaling umatake si Lance, at nang pumasok si Mark sa kanyang pinakamainam na hanay ng pag-atake, naglaslas si Lance ng isang slash. Killing God 1//, 2 slashes in 1. Pa! Ito ay isang hindi maipaliwanag na pakiramdam, at isang muffled sound umalangaw-ngaw sa hangin. Naramdaman ni Mark ang isang heatwave na paparating, ito ay hindi maihahambing, at naroon ang pakiramdam ng isang talam sa heatwave. Lihim na sinabi ni Mark na hindi ito maganda at agad na binago ang kanyang pag-atake upang umatras, mabilis na umatras sa gilid sa isang hakbang ng arrow. Wow! Nagkaroon pa lang ng oras si Mark na umatras palabas nang may nag-aapoy na sakit mula sa kanyang likod. Ah! Nagulat ang lahat mula sa Wango clan. Ngayon, duguan ang likod ni Mark, kung hindi dahil sa napakabilis na arrow step ni Mark, natapos na siya. 473. Lahat mula sa Wango family ay tumingin kay Lance na hindi makapaniwala. Ang mga likas na eksperto ng Yellow Ancient Family ay tila nakita na ang pag-unawa ni Lance sa layunin ay umabot man lang sa kadakilaan ng pagkakaroon ng espada sa kanyang kamay. Sa sandaling ito, umiling si Lance at sinabing, "Binaigo ako ng pamilya Wango, hindi ka makakapantay sa akin." Imposible! Umungol si Mark. Si Lance ay hindi man lang tumingin kay Mark, ang kanyang mga mata ay tumingin sa daan-daang tao mula sa Yellow Ancient Family sa likod niya at sinabing, "Ang paghahanap ng pagkatalo ay nabigong matupad ang aking hiling, ito ay pupunta lamang ako sa susunod na tagapagtanggol ng isla." Pamilya, Palm. Ang mga taong iyon mula sa Wango family ay galit na gusto nilang tumalon, ngunit, hindi makapagsalita, si Mark ay talagang natalo. Tumalikod si Lance at naglakad palabas, ayaw nang mag-aksaya pa ng lakas kay Mark. Gayunpaman, ayaw ni Mark at sumigaw sa likuran niya, "Huwag kang umalis, hindi pa ako natatalo." Pagkasabi niyan, marahas na nilaslas ni Mark si Lance, hindi niya nagawang tanggapin ang suntok na nawala sa isip ni Mark, siya ay itinuturing na kalahating sneak attack.
Tumalikod si Lance at naglaslas ng isang laslas. Killing God Saber Technique, 2 espada sa isa. Wow! Lumipad palayo si Mark, ang kanyang buong katawan ay duguan dahil sa sable ni Lance na si Chi na pumatay sa kanya. Ngumuso si Lance, hindi mo ito maiiwasan sa unang pagkakataon, ngunit sa pangalawang pagkakataon, sa tingin mo kaya mo. Mark, huwag maliitin ang iyong Wango family, mangyaring iligtas ang mukha para sa Wango family, at kung sa tingin mo ay mayroon ka ang lakas na makipaglaro sa akin sa hinaharap, huwag mag-atubiling pumunta sa Martial Arts Academy at hanapin ako. Tumalikod si Lance at lumipad palayo. Si Mark ay nakahiga sa lupa na sumisigaw sa pagkabigo, siya ay nasa Wango family, ang numero 1 bagong disipulo, ngunit siya ay talagang natalo sa isang mahinang freshman sa Martial Arts Academy. Anong mukha pa ang mayroon siya? Iniisip ito, sumigaw si Mark, na parang hindi pa siya nakaranas ng ganoong dagok sa kanyang buhay. Pagkatapos ay lumipad si Lance patungo sa susunod na pamilya ng Island Protectorate, na sinundan ng libu-libong estudyante, na masayang sumusunod sa likuran. Lance, hinahangaan ko siya ng sobra, natalo niya si Jano kahapon at ngayon ay natalo niya si Mark, kaya may natitira pang 2 bagong estudyante mula sa Island Protectorate family, kaya pa bang manalo si Lance? What a boost to the prestige ng Martial Arts Academy ko. Nag-uusap ang 10,000 estudyante habang sumusunod sila. Sa sandaling ito, sa harap ng isang malaking bundok na hindi masyadong malayo sa Wango family, daan-daang makapangyarihang tao mula sa Chingu family ang naghihintay din sa labas ng gate ng bundok. Isang likas na dalubhasa sa kaharian ang nagsabi sa isang babae, "Win, teka, kung talagang dumating si Lance mula sa Martial Academy, huwag mong mawala ang mukha ng Chingu family, ikaw ang Chingu family, ang unang bagong disipulo nito. Taon, kung mawawala kayong lahat sa mukha ng pamilyang Bigsengo, kung gayon walang ibang makakabawi sa mukha na ito, hindi ka makakahanap ng matandang disipulo." Ang mga disipulo noong nakaraang taon ay walang anumang karangalan kahit na manalo sila. Itong lalaking nagsalita, kung narito si Lance, tiyak na makikilala niya ito bilang mas matandang disipulo ni Senior Fred Chin, si Pan Yun. Mataimtim na tumango ang isang babae sa tabi niya at sinabing, "Oo, guro." Ang babaeng ito na tinatawag na Win ay humigit kumulang 1.69 metro ang taas, sobrang balingkinitan, at ang kanyang 2 curved bilumon na kilay ay mukhang napaka-espiritual, tulad ng isang pinong inukit na mukha na napakahusay. Sa sandaling ito nang kausap niya ang kanyang amo, mayroong 12 ng mga titig ng mga lalaking disipulo ay bumaril sa kanya. Si Wayne, hindi lamang siya ang unang bagong disipulo ng Chingu family, ngunit ang tanging napakagandang kagandahan sa lahat ng Island Protectorate families, sa parehong antas ng Courtier Flower ng Martial Academy, at ang karisma, marahil, ay higit pa sa Courtier Flower. Dahil siya ay isang henyo na nakapasok sa Island Protectorate family, ang Martial Forest Academy. Ang courtyard flower ng akademya, sa mga tuntunin ng martial talent at lakas, walang sinuman sa kanila ang maihahambing sa kanya, maliban kay Leslie at Brenda at sa iba pa na bahagyang nakakapagkumpara, habang si Elsa Sally at ang iba ay marami. Mababa sa mga tuntunin ng martial talent. Hindi nagtagal, lumipad si Lance at ang 10,000 estudyante mula sa malayo, at ang eksena ay napakaganda. Lumapag si Lance sa labas ng gate ng Chingu family, at sinabi sa daan-daang malalakas na tao ng Chingu family, "Ako si Lance, isang bagong estudyante ng Martial Academy, pumunta ako sa Chingu family ngayon, ako narinig ko na ang bawat disipulo ng Chingu family ay napakalakas. Lance, gusto kong talakayin ang ilang mga galaw sa lahat ng mga bagong disipulo ng Chingu family, umaasa din ako na ang mga bagong kaibigang disipulo ng Chingu family ay hindi magiging maramo sa pagtuturo." Sa sandaling ito, sa karamihan ng Chingu family, isang likas na malakas na lalaki ang nakakita kay Lance at sinabing naalarma, siya nga. Ngumuso si Lance at tumingin, at ang likas na ekspertong ito na nabigla ay ang parehong lalaki na nagbanta na sasampalin ang pangulo ng Martial Arts Academy nang pumunta siya sa Chingu family noong huling pagkakataon para sa panayam para sa pasukan na disipulo, na ang malaking disipulo ni Fred Chin Sr.
Hindi sinabi ni Lance ang kanyang pangalan noong huling pumunta siya rito, kaya hindi niya alam na siya si Lance, at ngayong nakita niyang si Lance ang dumating para sa entrance interview noong nakaraang pagkakataon, si Panyon ay labis na nagulat. Ngumiti si Lance sa lalaki at sinabing, "Itong senior na si Panyon, nagkita tayong muli ngayon." "Ikaw ba si Lance?" Napuno ng hindi makapaniwala si Panyon at sinabing, "Eksaktong nandito ako, hindi ko inaasahan na maaalala pa rin ako ni Senior, noong huling pumunta ako dito para sumali sa entrance disciple assessment ni Senior Fred Chin, hindi ko inaasahan na matanggihan ako, tila ang mga kinakailangan ni Senior Fred Chin para sa talagang mahigpit ang mga entrance disciples." "Sige. Tama na ang walang ginagawang usapan, pumunta ako ngayon dito para lang makipagpalitan ng ideya sa mga bagong disipulo ng iyong Chingu family, at para hayaan akong maranasan ang lakas ng mga disipulo ng Island Protection Family. Ang noong huling beses na dumating ako para sa panayam sa pagpasok ng disipulo, ang iyong pamilya ay tinatrato ako ng may labis na paghamak, sa palagay ko ang bawat isa sa mga bagong disipulo ng iyong pamilya ay dapat magkaroon ng pambihirang lakas." Sa sandaling ito, sa likod ni Lance, nanginginig ang katawan ng isang batang babae, siya, ay ang hilang Sheena. Nakita ni Sheena ang isang kakilala sa mga disipulo ng pamilyang Big sa kabilang kalye, ang kanyang kasintahang babae ang iniwan siya upang habulin ang ibang babae. Sa kabilang kalye, ang nobya ni Sheena, na nakakita rin kay Sheena, ay bahagyang kumunat ang kanyang noo. Sa sandaling ito, sa bundok, sa isang silid ng Zen, isang matandang lalaki ang nagmumuni-muni. Sa sandaling iyon, tumakbo ang isang batang lalaki na puti ang mukha at sumigaw, "Master, hindi maganda." "Ano ito?" "Guro, pumunta sa ibaba ng bundok at tingnan mo, ang lalaking iyon na tinatawag na Lance mula sa Martial Arts Academy, nandito siya." "Wala akong interes sa aking amo." "Master, yung Lance na yon, siya yung pumunta dito last time para sa interview para maging entry disciple mo ah." Biglang nagmulat ang matandang lalaki, ang matandang ito, ay si Fred Chin. Medyo nagulat si Fred Chin, hindi niya inaasahan na si Lance, na napapabalitang napakalakas sa nakalipas na 2 araw, ay ang dumating dito para sa panayam sa huling pagkakataon. Kaya, biglang dumating si Fred Chin sa ibaba ng bundok. Nang makita ng lahat mula sa Chingu clan na lumitaw si Fred Chin, lahat sila ay nagbigay galang at nagsabi, "Tingnan ang ninuno ni Fred Chin." Maging din ng Martial Academy, na nagtatago sa mga anino, ay agad na nagpakita at nagbigay galang kay Senior Fred Chin, pagbati, "Senior Fred Chin." Si Fred Chin, gayunpaman, ay nakatingin na ngayon kay Lance, na siya talaga ang taong dumating para interviewin ang taong gustong maging entry disciple niya noong nakaraan. 474. Tumingin din si Lance kay Fred Chin, nang makita ang napakaraming tao na nagbibigay pugay, bahagyang nagulat si Lance, ngunit normal ito, dahil si Fred Chin ang 3 pinakamalakas sa buong Marshall Island, lumitaw siya kahit saan, sinumang nakakakilala sa kanya ay lilito magbigay pugay. Tumingin si Fred Chin kay Lance at sinabing, "Ikaw pala." Bahagyang ngumiti si Lance, "Nakilala ko na rin si Senior Fred Chin, hindi ko inaasahan na maaalala ako ni Senior Fred Chin, pumunta ako sa Chingu family ngayon, hindi ako pumunta para asarin ang pamilya mo, gusto ko lang sumama at makipagsapalaran sa mga bagong disipulo ng Chingu family, sana ay hindi ako sisihin ni Senior Fred Chin." Sa sandaling ito, sinabi ng isang lalaki sa likod ni Lance, "Lance, huwag kang maging bastos kay Senior Fred Chin." Nang lumingon si Lance, hindi niya alam kung kailan nakatayo sa likuran niya ang isang likas na eksperto, hindi kilala ni Lance ang taong ito. Ang taong ito ay ang Dean. Sinabi ni Senior Dean, "Senior Fred Chin, si Lance ay isang bagong estudyante sa aming akademya, hindi niya alam ang mga patakaran, kaya umaasa ako na siya ay nagsisisi." Tumingin si Senior Fred Chin sa Dean at sinabing, "Dean Liang, itong bagong estudyante mo, mukhang mayabang ka, pero kung talagang may lakas ka, karapat-dapat ang pagmamataas, kung wala kang lakas, biro lang." Ang sinabi ni Senior Fred Chin.
Tumingin si Senior Fred Chin kay Lance at sinabing, noong araw na iyon nang pumunta ka sa aking lugar at lumahok sa interview para sa entrance disciple, akala ko isa ka lang ordinaryong estudyante ng Martial Academy, ngunit hindi ko iyon inaasahan. Ikaw ay isang two-timer. Sige. Ang araw na iyon ay talagang ang aking mga mata ay malamaya, ngayon kung maaari mong labanan ang unang bagong disipulo ng Chingu family at mananatiling hindi matatalo sa loob ng 30 galaw, pagkatapos ay mangangako akong bibigyan ka ng isa pang panayam at bibigyan ka ang pagkakataong maging aking papasok na disipulo. Bumantong hininga si Lance sa loob, who cares, self-righteous. Ang Dean, gayunpaman, ay hinimok, Lance, huwag mo nang pasalamatan si Senior Fred Chin. Ngumiti si Lance, hindi na kailangang magmadaling magpasalamat, hindi pa huli ang lahat para labanan muna ang unang eksperto ng bagong disipulo ng Chingu family. Si Panyo na iyon ay abala sa pagsasabing, Win, bigyan mo siya ng kulay, ang brat na ito, napaka-arrogant ng tono niya, huwag na huwag siyang bigyan ng pagkakataon na maging senior kong kapatid. Oo, guro. Nakita ni Lance ang magandang babae na talagang tinawag na Panyon Master, at ang babaeng ito, hindi ba siya ay apprentice apo ni Senior Fred Chin? True. Ang babaeng tinatawag na Win, biglang hinugot ang kanyang espada, itinutok ito kay Lance at sinabing, sana hindi mo ako bibiguin. Ibinalik ni Lance ang kanyang atensyon at ngumiti sa babae, hindi siya masamang tingnan, ang tipo ng babae na mai-inlove ang mga tao sa unang tingin, hindi masama, mukhang medyo may ugali. Beautiful girl, sinabi mo ang sinabi mo sa akin, ako lang masasabi na talagang bibiguin kita. Sabi ng babae, I'm not interested in doing any verbal sparring with you. In my eyes, you're still the same weak bunch at the Martial Arts Academy at the moment, hanggang sa napatunayan mo ang iyong lakas, hindi wala akong mga kwalifikasyon para kausapin ako bilang kapantay. Sinasabi ko pa rin na mayabang ako, mas mayabang ka pa sa akin. Ngumuso si Lance. Swoosh! Biglang, pinatay ng babae si Lance, ayaw talagang makipag-usap ng walang kaparerekon kay Lance. Peach Blossom Sword Technique. Peach Blossom Thousand Blossoms. Biglang tumaas ang labanan sa pinakamataas na antas, ang espada ng babae ay nag-click, at biglang, ang mukha ni Lance ay nagpakita ng libu-libong dulo ng espada, talagang parang 1,000 bulaklak ng peach. Nako, ang pag-unawa sa intensyon ng babaeng ito ay umabot na sa entry level ng pagkakaroon ng espada sa kanyang kamay. At dahil ang kanyang kaharian ay isang antas na mas mataas kaysa sa akin, ang kanyang swordsmanship ay bahagi din ng mas mataas na martial art, ang aking kalamangan ay agad na bumaba ng malaki. Mas mababa. Sabi ni Lance sa loob. Ngunit si Lance ay hindi nagmamadali, ang babaeng ito. Ang lakas ng tao ay higit na malaki, mas malakas kaysa kina Jano at Mark. Ito ay karapat-dapat na maging apprentice apo ni Fred Chin. Pinatay na ngayon ni Lance ang Diyos gamit ang isang slash, direktang pinagsasama ang dalawang slash sa isa. Bang! Ang dalawang abstruse energies na dulot ng Killing God Saber Technique at ng Peach Blossom Sword Technique ay nagbanggaan. Ang lakas o kahinaan ng abstruse chi ay nakasalalay sa kung kaninong panloob na puwersa ay malalim. Natural, ang panloob na lakas ni Lance ay hindi na kailangang sabihin, ang Unbridled Heart Sutra at ang Great Pan Heart Sutra, na parehong napakakapal at ganap na kasing lakas ng Yi Tenden Sutra. Boom! Naramdaman ng babae na nanginginig ang espada sa kanyang kamay, at ang kanyang katawan ay napaatras ng ilang metro ng puwersa bago huminto ang kanyang katawan. Nakakagawa ito ng panloob na kapangyarihan na mas malakas kaysa sa pagiging perpekto ng aking panloob na pinto. Huli na para sabihin ito. Tiyak na sasamantalahin ni Lance ang minsan sa buhay na pagkakataon, at kasabay ng pag-atres ng babae, kasabay nito ang pag-atake ni Lance. Buzz! Muling naglaslas ang talon sa kamay ni Lance, at ang hangin ay nagbuga ng nakasusuklam na ugong, tulad ng isang bulalakaw na tumatagos sa mahabang kalangitan, ang dalawang killing techniques na nagsasapawan, ang walang kapantay na espada na si Chi ay napunit patungo sa babae. Ang babae ay walang oras upang isagawa muli ang kanyang Peach Blossom Sword Technique, at kahit na gawin niya ito, hindi niya mapipigilan si Lance.
Hinarang ng babae ang espada sa kanyang harapan at ang kanyang buong katawan ay napabalikwas ng mahigit 10 metro bago huminto, ang kanyang buhok ay bumagsak at naging magulo. Walang alinlangan, natalo siya. Sa sandaling ito, lahat mula sa Chingu family ay nakatingin kay Lance na may pagtataka. Sa kanilang mga bagong disipulo ngayong taon, ang numero 1 sa lakas, si Win, ay natalo sa isang huli na inner gate. Itinutok ni Win ang kanyang espada sa lupa at sinabing, "Natalo ako." Sabi ni Lance, "Na kaya mong tiisin ang huling suntok ko sa isang espada lang, mukhang mas malakas ka kaysa kina Jano at Mark." Hindi nagsalita si Win kay Lance, bumalik sa kanyang Panginoon, ibinaba niya ang kanyang ulo at sinabing, "Pasensya na, Master, natalo ako." Tiningnan ni Panyon si Lance na may hindi komportableng nguso, "Lance, nanalo ka lang dahil sa iyong mas malakas na internal skills at saber technique." Sa sandaling iyon, tumikimang din, "Panyon, kung matatalo ka at hindi mo aaminin, sinisiraan mo ba ang matandang si Fred Chin?" Hindi ko alam kung malakas ang diskarte ni Lance o hindi, pero alam ko na si Tang ang pag-unawa ni Lance sa layunin ay nasa antas man lang ng pagkakaroon ng espada sa kanyang mga kamay. Ito, hindi pa ba sapat para ipakita ang talento ni Lance? Natalo ka, at naghahanap ka pa rin ng mga dahilan para makipagtalo. Nanlilisik ang mga mata ni Panyon sa din at nagbanta, "Liang Shui, nangangati na naman ang maliit mong puwitan, di ba?" Ang presidente ng Martial Academy ay nagalit, "Panyon, mas mabuting magpakita ka sa akin ng kaunting paggalang, kung hindi, ako ay sisihin sa pagiging bastos. Napanalo mo na ba ako? Sa lakas mo, naglakas loob ka pa ring maging presidente ng Martial Academy, magmadali kang umuwi at magtanim ng kamote. Ikaw. Mukhang hindi kayang talunin ng din ang pinakamatandang disipulo ni Fred Chin." Sa sandaling iyon, sinabi ni Fred Chin, "Sige, tumigil na kayo sa pagtatalo, natalo si Win ngayon, tutuperin ko ang aking pangako at bibigyan ko ng bagong pagkakataon si Lance." Pagkatapos sabihin iyon, sinabi ni Fred Chin kay Lance, "Lance, kung babalik ka sa aking lugar kinabukasan, bibigyan kita ng bagong pagkakataon, ngunit ang pagiging disipulo ko ay nakasalalay sa iyong pagganap." Ang din ay abala sa pagpapaalala kay Lance, huwag magmadali at magpasalamat kay Old Senior Fred Chin. Ang mga mata ng din ay puno ng inggit. 475. Sa kasamaang palad, umiling si Lance at sinabing, "Senior Fred Chin, mukhang nagkakamali ka, pumunta ako dito ngayon para makipagsapalaran sa mga bagong disipulo ng iyong Chingu family, hindi para makipaglaban sa anumang pagkakataon." Nagsalubong ang mga kilay ni Fred Chin nang marinig niya ang mga salita ni Lance habang sumisigaw ang din, "Lance, baliw ka." Ang panyo na iyon sa kabilang panig, gayunpaman, ay umungal, "Ano ang ibig mong sabihin? Binigyan ka ng aking Panginoon ng pagkakataon, ngunit hindi mo alam kung paano ito pahalagahan. Kung hindi dahil sa katotohanan na mayroon kang ilang talento, you'd be worthy of being my junior. How dare you disgrace my master so much?" Medyo nahiya si Fred Chin na tinanggihan siya ni Lance. Ngumuso si Lance, "Bakit ko ito pahahalagahan? Kahit na si Senior Fred Chin ay isa sa 3 pinakamalakas na lalaki sa Marshall Island, ngunit saan kaya, hindi ako magsasabi ng anumang bagay na hindi kailangan, baka ako ay ituring na walang galang kay Senior Fred Chin, ako kailangan ko pang sumugod sa pamilya Songgo, kaya hindi ko na kayo abalahin, Palam." Hindi man lang tumingin si Lance kay Fred Chin at lumipad. Nakita ni Fred Chin kung gaano ka-arrogant si Lance, at tama rin na tanggihan ang kanyang mabuting hangarin, ngunit ang lumipad palayo nang hindi man lang siya tinitingnan bago umalis ay talagang nakakainis. Anong yabang at kamangmangan, gusto kong makita kung hanggang saan ang mararating ng isang junior na napakayabang at ignorante. Bumantong hininga si Fred Chin kasabay ng paghampas ng kanyang manggas at ilang paglukso, at wala pang 5 paghinga, umalis siya. Sa tuktok ng bundok na libu-libong metro ang taas, nakatago sa isang talampas na bahay sa tuktok ng bundok. Ang lakas ng looban, ilang paghinga ng oras hanggang sa tuktok ng 1,000 metro sa tuktok ng bundok upang pumunta, ay may panginginig sa ngayon.
Kasabay nito, hinamak din ng maraming tao ang kamangmangan ni Lance. Si Fred Chin ay isang makapangyarihang tao, ngunit hindi man lang niya pinahalagahan ang pagkakataong sambahin ang kanyang Panginoon. Maging sina Sally at Elsa ay naawa kay Fred Chin nang makita ng kanilang mga mata na naabot ni Fred Chin ang tuktok ng bundok sa ilang paghinga lamang. At ito ay masyadong nakakagulat. Sa kasamaang palad, paano nila malalaman ang paghamak ni Lance? Bagamat talagang napakalakas ni Fred Chin kumpara kay Lance, gusto pa ring sabihin ni Lance, karapat-dapat siyang maging Panginoon ko. Isang master lang ang nasa isip ni Lance. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Hindi nagtagal, pumunta muli si Lance sa pamilya Songgo, at sinundan ito ng libu-libong estudyante. Kaya lang, hindi sumunod ang isa sa mga babae, at iyon ay si Sheena. Lumapit si Sheena sa isang lalaking estudyante ng Chingu family at sinabing, may sasabihin ako sa iyo. Pumunta ka doon at sabihin mo. Naglakad silang dalawa sa susunod na kakahuyan. Ngumisi si Sheena at sinabing, hindi mo pa nahuhuli si Win. Ilang taon na ang nakalipas, at hindi mo pa rin ito naaabutan. Ngumuso ang lalaking disipulo, nagiging sarcastic ka ba? How dare I? Isa kang disipulo ng Protectorate family. Halika, ano ang gusto mong sabihin sa akin? Tanong ng nobyo ni Sheena, tila gusto niyang ipagpatuloy ang paghabol kay Win, ang magandang babae na nakipagduel kay Lance. Kung ikukumpara kay Win, si Sheena ay, hindi na kailangang sabihin nating, malayo kay Win sa mga tuntunin ng talento sa martial arts, kaya naman ginawa ni Sheena na hindi gaanong mapaghamong at kaakit-akit ang kanyang kasintahan. Kung hindi ka pa rin bumabalik sa katinoan mo, then withdraw from the marriage, I'm not unwanted. What? Like another man? Don't tell me gusto mo ang tanga Lance Damon na yan ngayon lang. How dare you call him names? Putulin mo, gusto mo bang sabihin sa kanya? Natalo si Win, hindi ibig sabihin na matatalo ako kay Lance, hindi mas mahina ang lakas ko kaysa Win, ang huling bagong kompetisyon ng disipulo, sumuko lang ako sa kanya. Na nagpasaya sa akin ng sobra. Ay fling mo siya, hahaha. Nakita ni Sheena na hindi pa rin ibinabalik ng kanyang nobyo ang kanyang nararamdaman, at galit na sinabi, ano ang ibig mong sabihin, dahil may gusto ka ng iba, pagkatapos ay umalis ka na lang at bawiin ang iyong kasal, huwag mong kunin ang aking kota sa kasal. Ako ay partial na hindi bawiin ang aking kasal, ikaw ang aking ekstrang gulong, unawain, kung hindi ko mahabol si Win, natural pa rin kitang pakakasalan, kahit na ang iyong talento ay hindi kasing husay ng Win, ngunit sa least you're a school flower beauty. Tinatreto mo talaga ako bilang ekstrang gulong. Oo, hindi ako natatakot na aminin. Kung makuha ko ang puso ni Win, natural na pupunta ako sa pamilya mo para bawiin ang kasal ko, kung hindi ko makuha, natural itutuloy pa rin kita sa pagpapakasal. Walang masyadong magagandang babae sa mundo kaya paano kita isusuko bilang reserbang gulong kung hindi naman kailangan. Hahaha. Walang hiya ka, hindi ka natatakot na magsumbong ako sa pamilya ko. Talent ko? Hindi madaling susuko ang pamilya mo, missing me, sa kondisyon mo, imposibleng makahanap ng mas hihigit pa sa akin, di ba? Sige, babalik ako at magtatanong. Win kung nasaktan man siya ngayon, itutuloy ko na ang pagtatahi at pagpapanggap na nasa harap niya sa kritikal na sandali. Oo nga pala, ingatan mo ang virginity mo kasi, akin na, hahaha. Nanginig ang katawan ni Sheena at namuti ang mukha niya habang nagtatanong, ano ang ibig mong sabihin? Hindi mo ba ginawa iyon sa akin noong ako ay freshman sa high school? Ang unang taon ng high school. Oh, ibig mong sabihin noong panahong nalasing ako at hindi kita binubuli, pero higit sa lahat, nagmamadali akong hanapin si Win. Sa totoo lang, kilala ko na siya simula noong ako ay nasa junior high school, hahaha. Hoy, ang puta mo? Don't tell me nawalan ka na ng virginity, kung hindi, hindi ka puro kasalan, kaya paghandaan mong I enjoy ang lifetime of domestic violence in the future. Either that, ipagdasal mo lang na maabutin ko si Win at mabuwag ang kasal ko sa'yo, bahala na, hahaha.
Pagkatapos sabihin iyon, lumayo ang nobya ni Sheena at nagmamadaling bumalik sa pamilyang Bigsby, na para bang natatakot siyang makita ng sino man ang pag-uusap nila ni Sheena. Sa oras na ito, nakaupo si Sheena na paralisado sa lupa. Oh Diyos, hindi ito nangyari sa kanya noong ako ay freshman sa high school. Ang aksidente ko noong panahong iyon kay Lance, ito pala ang unang beses ko, hindi nakakagulat na napakasakit, naisip ko. Na ito ay dahil sa napakaraming taon ang agwat nito. Lumayo ako hanggang, sa isang kaguluhan, ibigay ang aking unang pagkakataon kay Lance. Umupo si Sheena sa sahig, blanko ang kanyang isip. Sa pag-iisip ng hamak na pag-uugali ng kanyang kasintahan, tumulo ang luha ni Sheena, kung siya ay isang mapayapang tao, ang pagpapakasal sa kanya ay ayos lang. Gayunpaman, siya ay isang taong kumakain mula sa mangkok at tumitingin sa kaldero, habang sinasamantala ang kanyang mataas na talento na magpakasal sa kanyang pamilya, at pagkatapos ay ginagamit siya bilang ekstrang gulong, lihim na hinahabol ang isang mas mabuting babae, at pagkatapos ay itatapon siya kapag naabutan niya ito. Sa anumang kaso, hindi siya nagdurusa, ang pamilya ni Sheena ay napakalakas. At ang ganitong uri ng basura, hindi makapaniwala si Sheena na nakilala niya siya. Magsumbong man siya sa pamilya niya at ilantad ang ugali ng nobyo, ano ang magagawa niya? The talent wasn't outstanding, other than his fiancée, he really cannot find a better one to marry her. She was in the family, not sa mga pangunahing anak na nilinang, hindi pinahahalagahan ng pamilya ang kanyang damdamin, marahil, ang pinakamalaking interes niya sa pamilya ay ang makakuha ng isang mahusay na mapapangasawa, iyon lang. Si Sheena ay umiiyak sa puno, pakiramdam na walang magawa sa isang sandali. Sa unang pagkakataon na ako ay nasa posisyon na gawin ito, kailangan kong dumaan sa maraming bagay, at kailangan kong dumaan sa maraming bagay. Confide in the family. It was useless, the family would only be happy to get a talent, how would they care if her marriage was happy or not, this kind of thing, born in a big family, she had seen too much. 476. Dumating si Lance sa pamilya Songgo. Ang pinakamalakas na bagong disipulo ng pamilya Songgo, si Yanming Tim, ay binugbog ni Lance hanggang sa siya ay samuka ng dugo. Matapos talunin ang pamilya Songgo, bumalik si Lance sa Martial Arts Academy, nag-iwan ng dagat ng papuri at kahihiyan ng Island Protectorate families. Matapos talunin ang Songgo family, ang 4 na Island Protector families ay nawalan ng malay, na orihinal na iniisip na ang misteryosong disipulo, Dark Warrior, ay dapat sana ay ang Songgo family, ngunit tinalo ni Lance ang Yanming Team ng Songgo family hanggang sa siya ay samuka ng dugo, ibig sabihin na si Yanming Team ng pamilya Songgo ay hindi Dark Warrior. Alin ang Dark Warrior? Ang Dark Warrior ay masyadong low-key, na si Lance ang nag-udyok sa kanya na pumunta sa gate ng bundok, at ang Dark Warrior ay hindi pa kumikilos. Ang Dark Warrior ay hindi karapat-dapat na maging disipulo ng Island Protectorate family, wala na talagang sense of honor, oras na, pinananatiling misteryoso pa rin niya ito, kaya magpakita ka at talunin si Lance sa tae. Sa 4 na Island Protectorate families, maraming mga Island Protectorate family disciples ang nagpagalitin sa Dark Warrior, naisip nila na ang Dark Warrior ay kumikilos ng mahina, hindi ipinaalam sa mga tao ang kanyang tunay na lakas, sa orihinal ay ayos lang, ito ay kalayaan ng mga tao, ngunit ngayong tumama ang Lance ng Martial Academy sa tarangkahan ng bundok, ang Dark Warrior na iyon ay nanatiling mababang profile at hindi nagpakita, ito ay naging dahilan upang ang lahat ay nagsimulang magpagalit. Tungkol naman sa pagpuputol ni Lance sa mga kamay ni Jano, tiyak na hindi ito magiging maayos, ang pamilyang Weigo ay nagpadala na ng isang tao upang dumaan sa pamilya ni Jano, ang pamilyang Weigo ay hindi lalabas upang durugan si Lance para sa Jano dahil wala nang silbi si Jano, hindi na karapat-dapat na gumawa pa para sa isang invalid, ang tanging magagawa nila ay magpadala ng isang tao para ipaalam sa kanyang pamilya. Siyempre, imposible para sa Weigo family na wala sama ng loob kay Lance, at ang Weigo family ay natural na sobrang sama ng loob sa pagkakaroon ng isang magaling na henyong disipulo na baldado. Sa sandaling ito, sa Chingu family, sa Zen room ni Senior Fred Chin.
Guro, galit ka pa rin ba sa umagang ito, ang pagmamataas at pagiging dominante ni Lance? Pumasok si Panyon sa silid ng Zen ni Fredjean at nagtanong. Ngumuso si Fredjean, hindi siya karapat-dapat na galitin ako, ngunit itong Lance, ay talagang napaka-wild, pinabulaanan ang aking mukha sa publiko. Guro, gusto mo bang magpadala ang aking alagad ng isang tao upang turuan siya ng leksyon? Tanong ni Panyon. Pinandilatan ni Fredjean si Panyon at sinabing, para sa isang maliit na bagay, nagpapadala ng isang tao upang turuan siya ng leksyon, sinusubukan mo bang pagtawanan ang aking Panginoon sa Marshall Island? Bagamat ang aking amo ay nagagalit, hindi niya ito masyadong tinanggap seryoso. Sa halip na talo ng isang iyon ang Dark Warrior, inutusan kitang hanapin siya, pagkatapos ng maraming araw, natagpuan mo na ba siya? Sinabi ni Panyon, Guro, pumunta na ako sa 4 Great Island Guardian families para hanapin siya, pero hindi ko lang alam kung sinong bagong disipulo ang Dark Warrior. Dark Warrior masyado siyang low-key. At sadyang itinatago ang kanyang lakas at pagkakakilanlan, kaya mahirap hanapin siya. Sinabi ni Fredjean, na-provoke ni Lance ang 4 na Great Island Guardian families at hindi man lang siya nagpapakita, ang mababang profile na ito ay medyo sobra. Tama na Master. Sinabi ni Fredjean, kailangang mahanap siya ng Dark Warrior, siya ang bagong disipulo ng ating 4 Great Island Guardian families na may pinakamagandang pagkakataon na talunin si Lance, hindi natin siya hahayaang patuloy na manatiling mababang profile, kailangan natin siyang mahanap para matalo niya si Lance at matubos ang reputasyon na ito para sa 4 na pamilyang tagapangalaga ng Great Island. Tila hindi na makapaghintay si Fredjean na makitang matalo si Lance, dahil pakiramdam niya ay napakabaliw na talaga ni Lance, kailangan talaga niyang harapin, bagamat hindi siya magpapadala ng taong magtuturo kay Lance ng leksyon, ngunit kung kaya niyang talunin ang isang taunang may kaparehong antas. Ito ay magiging perpekto upang mahanap ang Dark Warrior, talunin si Lance at turuan siya ng isang mahirap na leksyon, upang maalis ni Lance ang kanyang mapagmataas na ugali. Umiling si Panyon at sinabing, Guro, sinubukan kong hanapin ito, hindi ko lang mahanap, ang 4 na Island Guardian families, sinumang bagong disipulo ay maaaring is Dark Warrior, malinaw na sinusubukan ng mga tao na panatilihin ang isang low profile, paano pa nila ito mahahanap? Nag-alinlangan si Fredjean at sinabing, kung ganoon, pumunta ka at makipag-usap sa iba pang Island Guardian families, ang ating 4 na Island Guardian families ang magkukusa na hamanin si Lance sa pangalan ng One Defeat of Dark Warrior. Gumawa ng appointment para sa isang oras at lugar, pagdating ng panahon, ang Marshall Academy pati na ang Island Protectorate families, napakaraming tao ang manunood, hindi ako naniniwala na ang Dark Warrior ay patuloy na mananatiling low profile. If he continue to keep a low profile. It's been pushed to this point at hindi pa siya nagpapakita. Tanong ni Panyon. Ipinikit ni Fredjean ang kanyang mga mata at sinabing, kung napipilitin siya hanggang sa puntong ito at hindi pa rin siya nagpapakita, ano pa ang silbi ng pagtulak kung hindi siya sapat na malakas para gawin iyon, at wala siyang karangalan ng isla. Protectorate family sa lahat. Oo, Guro. Hahanapin ko ang ibang Island Protectorate families para pag-usapan ito. Pagkaalis ni Panyon, huminga ng malalim si Fredjean, nagalit talaga ako sa kay-abangan ni Lance, sayang, state of mind a state of mind. Kaagad na nakipag-usap si Panyon sa iba pang 3 pangunahing pamilya ng proteksyon sa isla at nagpas siyang mag-issue ng liham ng hamon kay Lance sa pangalan ng isang pagkatalo ng Dark Warrior. Oras, pagkalipas ng 3 araw, tanghali. Lokasyon, ang Green Garden Ping ng Marshall Island. Ang layunin ng 4 na Island Guardian families na ginagawa ito ay, una, upang labanan ang pagmamataas ni Lance at mapanatili ang karangalan ng Island Guardian families. Pangalawa, para pilitin ang Dark Warrior na magpakita. Kinabukasan, hindi na muling pumunta si Lance sa Healing Department dahil naramdaman ni Lance na medyo sayang ang oras na pumunta sa Healing Department, napakalakas na ng kanyang healing arts, hindi na kailangang magpanggap na nasa Healing Department. Dumating si Lance sa Sword Law Department at naging estudyante sa unang taon, 1 na klase ng Sword Law Department ngayon.
Ang pangunahing dahilan kung bakit hindi pumunta si Lance sa Sword Law Department ay dahil ang lahat ng ipinakita ni Lance sa labas ng mundo sa sandaling ito ay mga sword arts, at ang sword arts ay palaging ginagamit bilang isang talunin na Dark Warrior, kaya pumunta siya sa Sword Law Department at casual na pumasok sa unang taon, klase ng Sword Law Department. Mga kaklase, tinatanggap namin si Lance na sumali sa aming unang taon na klase ng Saber Law Department. Sigaw ng isang Hautian level teacher sa first class martial field ng Department of Blade Methods. Papa! Nagpalakpakan ang lahat hanggat kaya nila, hindi na sila estranghero kay Lance, isang karangalan para sa isang malaking tao tulad ni Lance na sumali sa unang klase ng Blade Method Department. Salamat, hindi mo kailangang maging magalang, sana ay alagaan ka ng lahat sa hinaharap. Ikinaway ni Lance ang kanyang kamay bilang pagsaludo sa lahat ng mga estudyante sa unang klase. Ang klase ng Blade Method Department ay ganap na naiiba sa klase ng Healing Department, sa isang lugar na kahawig ng isang gymnasium, ang silid-aralan na ito. Sinabi ng guro ng Knife Law Department kay Lance, kakalipat mo lang mula sa Healing Department, baka hindi mo pa ito naiintindihan, hayaan mo akong ipakilala ito sa iyo, ang uri namin ng purong Martial Arts Department, kami ay may major in Martial Arts. Gayunpaman, hindi kami nagtuturo ng martial arts techniques, kami ay pangunahing nagtuturo ng intent, martial arts internal skills at iba pa. Ang bawat estudyante ay karaniwang ipinapasa mula sa pamilya patungo sa pamilya, kaya hindi namin kailangan ng aming mga guro upang magturo sila. Kaya, ang klase ng 100 estudyante, kada linggo, magkakaroon kami ng mga laban sa pagraranggo, patuloy na pick sa isa't isa, bubuo din kami ng sarili naming martial arts groups, hindi lang sa loob ng campus, pati na rin sa mga iyon mahiwagang lugar sa Marshall Island para magsanay. 497. Tumango si Lance, ang dahilan kung bakit lumipat si Lance sa Blade Department ay dahil sa martial group na iyon. Tungkol naman sa ranking ng klase, sa lakas ni Lance, natural na siya ang mauuna, at walang sino man ang makakahila sa kanya sa pangalawang pwesto. Ang pangalan ko ay Jesse, sa hinaharap, kung mayroong anumang bagay na hindi mo naiintindihan tungkol sa layunan, maaari kang pumunta at sumangguni sa akin. Sabi ng guro ng unang taon na klase ng Knife Law Department kay Lance. Okay. Tumango si Lance. Sa kasamaang palad, imposible para kay Lance na magkaroon ng pagkakataon na konsultahin siya, dahil, lahat ng pangunawa ni Lance sa layunan, ay umabot na sa antas ng pagkakaroon ng espada sa kanyang puso, at halos handa na siyang konsultahin si Lance. Nakita ni Jesse si Lance na tumatango-tango na parang hindi niya ito inaabangan, kaya idinagdag niya, Lance, ang aking pag-unawa sa aspeto ng intention, ay umabot na sa rurok ng may espada sa aking kamay, at sa lahat ng mga guro sa buong Saber Law Department, ako lang ang nakakaintindi sa sukdulan ng pagkakaroon ng espada sa kamay ko, kaya alam mo iyon, ha? Ngumiti si Jesse ng mahinhin. Noon lang binigyan ng makahulugang sulyap ni Lance si Teacher Jesse at ngumiti, talagang makapangyarihan si Teacher Jesse, well, talagang hihingi ako ng payo sa iyo kapag hindi ko naiintindihan. Haha, Lance, sa palagay ko ang iyong pag-unawa sa aspeto ng pangangalaga ay dapat na umabot sa pasukan ng pagkakaroon ng isang espada sa iyong kamay. Paano mo pa matatalo ang mga mas mataas kaysa sa iyo sa kaharian? Talagang napahanga mo rin ako kapag naintindihan ko. Ang pagpapakilala ng pagkakaroon ng kutsilyo sa aking kamay, ako ay nasa maagang yugto ng Hautian, habang ikaw, sa huling bahagi ng inner gate, naiintindihan ito. Sobrang pinapurihan si Teacher Jesse. Bahagyang tumango si Lance, si Jesse ay itinuring na pinuno ng klase ng Knife Law Department. Lance, may mga estudyante dyan na gustong makita ako, punta muna ako doon. Okay, busy ka? Don't mind me. I'm transferring to Saber Arts Department, mainly for the future consideration of the Martial Group. Habang si Jesse ay nagtuturo sa ibang mga estudyante, si Lance ay tumingin sa paligid ng malaking silid-aralan ng martial arts, na puno ng mga estudyanteng nagsasanay laban sa isa't isa. Sa sandaling iyon, nakita ni Lance ang isang pamilyar na mukha. Winnie.
Biglang nakita ni Lance na sa isang sulok ng silid-aralan ng Marshall Field, paulit-ulit na humahawak ng kutsilyo si Winnie. Si Winnie ay mula rin sa Blade Department, at nasa isang klase din, nagkataon lang. Sabi ni Lance sa loob. Pagkatapos mag-isip ng kaunti, lumakad si Lance. Winnie. Tawag ni Lance. Tumalikod si Winnie, sa katunayan, nakita na niya si Lance. Ngayon lang niya ito nakita nang sumigaw si Teacher Jessie na salubungin si Lance, ngunit hindi siya pumunta para batiin si Lance. Pagkatapos ng lahat, hindi siya kaibigan talaga siya. Oh, welcome sa first year class ng Knife Arts. Bahagyang tumango si Winnie kay Lance. Anong ginagawa mo? Tanong ni Lance. Sinabi ni Winnie sa kanyang puso, hindi ito katarantaduhan. Gayunpaman, si Lance ang kanyang tagapagligtas, ngumiti siya at sinabing, ang pagwasak sa espada, sa lahat ng bagay, ang pagiging pamilyar ay nagbubunga ng kasanayan, kahit na ito ay isang simpleng pagkilos ng paghiwa o paglaslas, ang pagiging dalubhasa ay gagawing mas may karanasan ako, at magbibigay daan sa akin na matutunang kontrolin ang aking kapangyarihan ng mas tumpak. Sinabi ni Lance sa loob-loob, itong si Winnie, talagang may kaunting pangunawa, sa kanyang pangunawa na nangyayari ng ganito, natatakot ako na malapit na niyang maunawaan ang pagpapakilala ng pagkakaroon ng espada sa kanyang kamay. Ang kamay ay kapareho ng pagkakaroon ng espada, patpat, o baril sa kamay, pareho ang ibig sabihin ng lahat, ang pagkakaiba lang sa mga sandata. Ang diwa ng pag-unawa ay pareho. Halimbawa, kung si Lance ay lumipat sa isang stick, o isang latigo, ito ay magiging pareho sa iyong puso. Kung gayon, tumaga ka, hindi kita guguluhin. Tumalikod si Lance at naglakad palayo. Ang bawat tao sa silid-aralan na ito ay nagsasanay ng kanilang mga sarili ng paisa-isa, kaya't si Lance ay nakaupong walang ginagawa, nakaupo sa tabi niya, ang kanyang mga mata ay pinapanood si Winnie na paulit-ulit na inihahampas ang kanyang espada. Figure, arching in front and back, with very soft curves, and a hint of femininity in her heroism. I haven't found her pretty before, maybe because I used to be happy looking at her, but recently she was changed her personalidad, kaya hindi ko na siya tinitigan ng malungkot gaya ng dati, kaya sa pag-i-inspeksyon ng malapitan, talagang maganda si Winnie. Sa ngayon, hawak pa rin ni Winnie ang kanyang espada, ngunit nakasimangot siya, naramdaman niyang pinagmamasdan siya ni Lance, habang nakatitig sa lahat ng oras, biglang nakaramdam ng hindi komportable si Winnie sa kabuuan. Sa sandaling ito, isang tao mula sa labas ang pumasok, si Teacher Jessie ay abala sa magalang na pagsasabi pagkatapos itong makita, pagbati sa grupo. Nabalitaan ko na lumipat na si Lance sa Saber Department. Sabi ng Dean. Oo, Dean, hinahanap mo ba siya? Nandyan siya. Tinuro ni Jessie si Lance. Nakita na ito ni Lance, at naglakad na ang Dean. Meet the Dean. Bati ni Lance sa Dean, late innate na ang Dean, umabot na rin si Lance sa stage na ito nang mamatay siya sa dati niyang buhay. But then a deacon, that was a previous life. There was nothing worthy of arrogant capital, kaya mas mabuting batiin ang likas na eksperto ng may paggalang. Lance, nabalitaan ko na napakatalino mo rin sa healing arts, kaya bakit ngayon mo pa napiling lumipat sa Blade System? Nakangiting tanong ng Dean, sa paglipas ng mga taon, si Lance ang isa. Estudyanteng ipinagmamalaki niya, isang taong may ganoong potensyal, gusto niyang samantalahin ang pagkakataong tanggapin si Lance bilang kanyang disipulo, ngunit, hindi man lang pinansin ni Lance si Fred Chin, ang tatlong pinakamalakas na tao sa Marshall Island, kaya ang hindi man lang naisip ni Dean, mas mabuting kalimutan na lang, huwag mong hiyain ang sarili mo. Si Teacher Jessie, na nakatayo sa tabi niya, ay abala sa pagtatanong, Dean, talented din ba si Lance sa healing arts? Tumango ang Dean, oo, pumunta lang sa akin ang direktor ng healing department para magreklamo, sinabi niya na umalis na ang isang henyo mula sa healing department, hindi na lang siya mabubuhay. Tumawa si Jessie, Dean, sobra, ha?
Sinabi ng Dean, nalaman ko na ang tungkol dito, ang talento ni Lance sa pagpapagaling ay ganap na kasing husay ng martial arts. Sinabi ng pinuno ng Healing Department na si Lance ay nakakuha ng mga perpektong marka sa bawat pagsusulit, at sa panahon ng kompetisyon ng freshman ng Healing Department. Naabot na ni Lance ang lakas ng isang healer sa unang baitang. At sa panahon ng all-new student competition, nakita ng isang healer na pinagaling ni Lance ang kanyang sarili ng kahit isang 4th grade na sugat, na nangangahulugan na si Lance ay mayroon na ngayong lakas ng kahit isang ika-4 na baitang manggagamot din. Sa palagay mo ba ang pinuno ng departamento ng pagpapagaling ay iiyak hanggang sa mamatay kung ang isang henyong mag-aaral na may kakayahan lamang sa pagpapagaling sa ika-4 na baitang pagkatapos ng pagiging freshman ay nawala? Lance, ang bilang na ba isang healing henyo sa healing department sa loob ng ilang dekada? Hindi pwede. Ngunit tumawa si Lance. Si Winnie, na may hawak na espada sa tabi niya, ay tumingin din kay Lance sa oras na ito, at nang sabihin ito ng Dean ay naalala ni Winnie na noong freshman competition, muntik na siyang mapatay ng demonyong ahas sa 1,000-foot demonic grotto, at sa wakas ay iniligtas ni Lance, na nagligtas sa kanya hindi lamang sa pamamagitan ng pagpatay sa demonyong ahas, kundi sa pagpapagaling din sa kanyang mga sugat. Kaya talagang si Lance ang nagpagaling sa kanyang mga sugat. Sa pag-iisip nito, tumingin si Winnie kay Lance at hindi niya maiwasang humanga sa kanya mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Alam lang ng lahat na siya ay napakatalino sa martial arts, ngunit sino ang nakakaalam na si Lance ay mas talentado pa sa healing arts? 478. Sige, Dean, huwag mo akong purihin. Ngumiti si Lance. Ngunit si Teacher Jessie ay tumingin kay Lance na puno ng pagkabigla, ang taong ito ay talagang isang freak, ang kanyang talento sa martial arts ay napakalakas, kahit ang kanyang talento sa pagpapagaling ay napakalakas, hindi pa rin siya tao. Sinabi ng Dean, Lance, partikular akong pumunta para hanapin ka ngayon, hindi para kausapin ka tungkol sa healing department. Ano ang gusto ng Dean na makita ako, pakisabi? Ang Dean ay naglabas ng isang sulat at sinabing, ito ay isang liham mula sa Protectorate Family. Ito ay nagsasabi na ang isang disipulo ng Protectorate Family, na may codename Dark Warrior, ay hahamunin ka sa Green Garden Ping sa tanghali pagkatapos ng 3 araw. Abalang kinuha ni Lance ang sulat, at talagang isang hamon ito, ang naghamon ay tiyak na Dark Warrior. Si Lance ay talagang tumatawa at umiiyak sa loob, hinamon siya ng Dark Warrior. Hamanin ang iyong sarili. Malinaw, ito ay isang liham ng hamon na hindi napagkasundoan ng Dark Warrior, at isang pribadong aksyon ng Island Protector Family, marahil upang pilitin ang Dark Warrior na magpakita ng kanyang sarili. Nagulat si Teacher Jessie, hindi naman, ang misteryosong disipulong Dark Warrior ay nagbigay ng challenge letter kay Lance. Oo, ang liham ng hamon ay direktang ipinadala sa akin, tiyak na ito ang pinaka-opisyal na dokumento na kumakatawan sa 4 na Island Protectorate families. Dark Warrior? Kahit na ang taong ito ay napakababa at misteryoso, at tumangging kilalanin ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, ngunit ang lalaking ito ay tiyak na sobrang henyo, isa rin siyang bagong disipulo ng Island Protectorate Family, at isa rin sa huling yugto ng Inner Gate, ngunit natalo niya ang ika-10 pinakamalakas na tao sa Inner Gate Grade ng ating Martial Academy. Success List. Lance, Dark Warrior ang nangahas na hamanin ka ng direkta, kaya dapat may kumpiyansa siyang talunin ka. Sinabi rin ni Jessie, nasa dilim din ako noong araw na iyon nang talunin ng Dark Warrior ang ika-10 ranggo na eksperto ng Inner Perfection Rankang, nabigla pa rin ako sa sword skills ng Dark Warrior, Lance, sa pagkakataong ito, maaari kang talagang panganib. Sinabi ko sa iyo, ang Island Protection Family ay hindi malalampasan ng ganoon kadali, Dark Warrior, maaaring ang kanilang ultimate genius na disipulo. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Nang makita ng Dean na tahimik si Lance at naisip na nag-aalala si Lance, sinabi niya, Lance, gusto mo bang tanggapin ang hamon ng isang pagkatalo?
Kailangan kong ipaalala sa iyo na kung matalo ka sa Dark Warrior, malamang na mapilayan ka ng Dark Warrior. Pagkatapos ng lahat, pinutol mo muna ang braso ni Waygu family na si Jano, at magiging magalang na pilayin ka. Ngumiti si Lance, so, nagagawa ko pa ring tumanggi. Kung ayaw mo talaga, pwede mong baliwalain, susunugin ko rin ang challenge na ito, at walang ibang makakaalam nito, hindi ito makakaapekto sa reputasyon mo sa academy. Sinabi ni Lance sa kanyang puso, ang pagkatalo ng Dark Warrior ay ang aking sarili, kung gaano kasaya, kung gayon, tatanggapin ko ang hamon, gusto kong makita kung paano nila ito tatapusin. Dean, tatanggapin ko ang hamon. Ngumiti si Lance. Sigurado ka. Kung talagang gusto ng Protectorate family na lumpoin ka ng Dark Warrior sa isang tunggalian, hindi ko na ito mapipigilan, dapat mong malaman na ang lakas ko ay wala sa harap ng pinakamalakas na lalaki ng Protectorate family. Ngumiti si Lance, ayos lang, sumagot ka lang sa kanila, tinatanggap ko ang hamon. Sige. Tumango ang Dean. Umalis ang Dean makalipas ang ilang sandali, naramdaman ni Lance na walang saysay na manatili sa klase at lumabas ng silid-aralan ng Marshall Field. Sa sandaling lumabas si Lance sa Marshall Field, sinundan siya ni Winnie palabas. Lance! Bakit mo ako sinusundan? Naguguluhang tanong ni Lance. Medyo hindi natural ang hitsura ni Winnie at sinabing, Lance, noong newborn competition, sa Newbie Village 1,000 Feet Demon Grotto, ang katawan ko ay natagos ng dila ng demonyong ahas, pinagaling mo ba talaga ako? Pinag-iisipan mo pa rin ang bagay na ito, nakaraan na ito, hindi na kailangang banggitin muli. Iniligtas din kita para sa kapakanan ni Kent, wala itong kinalaman sa iyo, at nagkataon lang na gagawin ko. Maging kaklase mo sa unang taon na klase ng Bladesmanship Department ngayon. Sinabi ni Winnie, sinabi ng Dean na isa ka ring henyo sa pagpapagaling, noong una ay naisip ko na iniligtas mo lang ako mula sa Underground Devil's Grotto, at nakakita ka ng ibang magpapagaling sa mga sugat sa aking katawan. Well, I heal it. May butas ka sa dibdib mo, paano ka nagkaroon ng time na humanap ng iba, namatay ka sana kung hindi kita niligtas. Ngayon alam mo na ang kinalabasan, so meron pa. Kinagat ni Winnie ang kanyang mga labi, kung ganoon nga, ang kanyang mga suso, ang buong itaas na bahagi ng kanyang katawan ay hindi lahat ay nakita ni Lance. Tila nakita ni Lance ang kanyang iniisip at sinabi, Winnie, sinadya mong lumabas para itanong kung ako ba ang nagpagaling sa iyo, ayaw mong ituloy ang bagay na tinitingnan ko ang itaas na bahagi ng iyong katawan. Ikaw ba? Kung gayon, masyado kang ignorante sa iyong sarili, anong oras na, at iniisip mo pa rin ito. Tama, ako ay hinwad mo lahat ng damit mo noon, hubot-hubad. Hubot-hubad, ngunit nakatalukbong ka. Dugo, at sa palagay mo, sa kasong ito, ang iyong mga suso ay parang may nararamdaman ka pa. Sinabi ni Winnie, huwag mo akong intindihin, hindi ko sinasadya, tingnan mo lang, hindi ito ang unang beses na basagin mo ang damit ko sa London City. Gusto ko lang malaman kung ikaw ang nagpagaling sa akin, sa ganitong paraan, may utang ako sa inyong dalawa. Tara, sinong may gusto sa'yo na may utang, mabuti pa aalis na ako. Umalis si Lance, si Winnie ay natagalan upang tumalikod at bumalik sa Class Marshall Field, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga sa loob, kung ang bagay na ito ay malalaman ng kanyang kasintahang si Peter, tiyak na may malaking mangyayari. Si Peter bilang hindi pa nakita ng isang nobyo ang katawan ni Winnie, ngunit 2 beses siyang nakita ni Lance, bagamat ang pangalawang pagkakataon ay para sa pagliligtas sa kanya. Bilang karagdagan sa katotohanan na, ang mga produkto at serbisyo ng kumpanya ay magagamit din sa publiko, nakapagbigay din ng malawak na hanay ng mga produkto at serbisyo sa publiko. Siyempre, hindi ginagalaw ni Peter si Winnie ay gumaan din ang pakiramdam niya, bagamat siya ang kanyang nobya, ngunit ayaw din ni Winnie na maging maaga sa kanyang pangit. Sa katunayan, Winnie kung paano malaman, ang bawat pamilya ay may sariling mga problema, Peter napaka gustong matulog sa kanya, ngunit hindi maaaring gawin
Peter sumusunod ng isang beat ng isang problema, ang bagay na ito maliban sa kanyang sariling walang nakakaalam, kaya si Peter ay napakaseryoso sa ibabaw, walang anumang malabo kay Winnie, ang layunin ay hindi hayaang makita ni Winnie na siya ay may problema. Pinangarap ni Peter na gamutin ang mga sumusunod, napakagandang nobya, hindi niya alam sa loob kung gaano niya ito gusto, ngunit kailangang magpanggap na naiinis, ang kapitan na ito, ang mga partido lamang ang nakakaalam. Pagkaalis ni Lance sa silid-aralan, hindi niya namalayang pumunta siya sa likod ng healing department, marahil ay sanay na siyang magsanay ng martial arts dito noon, at naramdaman niyang ang lugar na ito ang pinakamagandang lugar para pakalmayan ang kanyang isip at mapunta sa estado ng pagsasanay ng militar. Sining. Sa ngayon, sa hindi kalayuan sa lugar na ito, isang babae ang nakaupo sa ilalim ng isang puno at nawalan ng pag-iisip, na parang napakalungkot. Chloe. Nakita siya ni Lance sa isang sulyap, at nang makita niya si Chloe na nakaupo doon na mag-isa sa isang madilim na estado, ang puso ni Lance ay medyo nalungkot, na parang nahulaan niya kung bakit siya pumunta dito upang umupo ng mag-isa. Sa isang madilim na estado. 479. Siguradong napakalungkot ni Chloe dahil lumipat si Lance sa Blade System. Noon pa man ay gusto ni Chloe si Lance, at matagal nang alam ni Lance ang tungkol dito, kaya hindi mahirap hulaan. Tahimik siyang pinagmamasdan ni Lance mula sa malayo, at gusto niyang kumustahin si Chloe. Gayunpaman, sa ilang kadahilanan, si Lance ay bumaantong hininga at naglakad palayo ng tahimik. Ang kasalukuyang prinsipyo ni Lance para sa mga relasyon ay kapag umibig ka, hindi ka susuko, kaya kung hindi ka pa nai-inlove, lumayo ka. Umalis si Lance sa likod ng healing department at naglakad lang palabas ng pangunahing kalsada, nakasalubong niya ang isang kakilala. Benny. Bakit ka nandito? Tawag ni Lance, itong Benny na ito ang nanalo sa pangalawang pwesto sa New Student Competition, napakalakas din niya, ang kanyang pangunawa sa layunin ng espada ay umabot sa punto ng pagkakaroon isang espada sa kanyang kamay sa simula, habang wala sa mga disipulo ng Guardian Island family, maliban kay Win ng Chingu family, ang nakaintindi hanggang sa punto na may espada sa kanyang kamay upang magsimula. Nangangahulugan ito na siyang ang lakas ni Yijan ay tiyak na makakalaban sa pinakamalakas na bagong disipulo ng Protectorate family gaya ni Jano at Mark. Lance, nagkataon lang na nakatagpo ka. Si Benny ay abala sa pagngiti ng mainit. Ano ang nagdadala sa iyo sa healing department? Tanong ni Lance Damon. I won't lie to you, I'm here to pick up girls. Ngumiti si Benny hehe. Tumibok ang puso ni Lance, dumating si Benny para magpagaling para kunin ang mga babae. Ayaw mong habulin si Chloe, di ba? Sina Lance at Benny, na itinuturing ding hindi nakikipag-away na magkaibigan, kung gusto ni Benny na habulin si Chloe, dapat ba siyang suportahan ni Lance? Kahit na hindi mo ito sinusuportahan, hindi mo siya dapat pababain. Gusto mong habulin si Chloe Louise? Abala si Lance sa pagtatanong. Hihihi. Si Benny ay may nahihiyang ngiti sa kanyang mukha bago sinabing, ang gusto kong habulin ay si Sheena, hindi si Chloe. Oh! Sa hindi malamang dahilan, gamaan ang loob ni Lance nang marinig niyang si Sheena ang kanyang hinahabol. Hindi maintindihan ni Lance ang kanyang sarili, hindi ba't sinabi niyang gusto niyang lumayo kay Chloe bago siya mahulog. In love. Bakit kapag nakita mo si Benny na pumupunta dito para sunduin ang mga babae, bigla kang kinabahan tapos magaan ang loob mo kapag narinig mong sinabi niya na si Sheena ang hinahabol niya? Sigurado ka bang hinahabol mo si Manchan? Tanong ni Lance Damon. Oo. Tumingin si Benny kay Lance na naguguluhan kung bakit niya ito itinanong ng mataimtim. Huwag kang malito, iniisip ko lang na si Chloe ay mas mataas kaysa kay Sheena sa hitsura, bukod pa, siya ay nasuri din bilang isang bulaklak sa looban, hindi mo piniling habulin si Chloe, sa halip ay pinili mong habulin mo si Sheena, medyo nakakagulat lang. Nahihiyang ngumiti si Benny. Ito, may dahilan talaga para doon, si Chloe ay 1.76 metro ang taas habang ako ay 1.73 metro lang ang taas, kaya, alam mo, mas gusto ko pa rin si Sheena na mas maikli kaysa sa akin. No wonder. Ngumiti si Lance nang walang imak.
Nagtanong si Benny, Lance, mayroon ka bang magandang diskarte sa pag-pick up ng mga babae? Turuan mo ako, hinahabol ko si Sheena mula pa noong nakalipas na ilang araw, ngunit hindi ko alam kung bakit, palagi niya akong binabaliwala. Sinabi ni Lance, Brother Yang, para sabihin sa iyo ang totoo, si Sheena ay may kasintahan siya, sa Protectorate family. Ah, so ayun? No wonder parang hindi niya ako gusto. Ang hitsura nito, sayang. Huminga ng malalim si Benny. Ngumiti si Lance, Brother Yang, hindi mo kailangang maliitin ang iyong sarili, ang Protect Island family ay hindi kasing lakas ng iniisip ng lahat, Brother Yang, sa katunayan, hindi ako natatakot na sabihin sa iyo, na si Jano ng Wegu family, bagamat ang kanyang kaharian ay umabot na sa kumpletong inner gate, ang kanyang pag-unawa sa layunin ng espada ay hindi pa umabot sa entry level ng pagkakaroon ng espada sa kanyang kamay, ganoon din ang mark na iyon ng Huanggu family. Ikaw, sa kabilang banda, kahit na ikaw ay nasa huling yugto ng inner gate, naintindihan mo na ang pagpapakilala ng pagkakaroon ng espada sa iyong kamay. Sa makatuwid, ang iyong talento ay hindi magiging mababa sa pinakamalakas na bagong alagad ng tagapangalaga. Island family, hindi mo kailangang maliitin ang iyong sarili, kung itataas mo ang iyong kaharian sa inner gate perfection, natatakot ako na magagawa mong labanan si Win ng Chingu family. Ah, hindi naman, ganoon ako kalakas. Nagulat si Benny, hindi niya alam na may kukumpara siya sa Guardian Island family. Naku, nakipaglaban ako sa kanila, at alam na alam ko na ang Island Protectorate family, ay hindi maaaring kunin ang mga pinaka-talented bilang mga disipulo bawat taon, at palaging iiwan ang ilan, tulad mo. Tiningnan ni Benny si Lance ng kalahating puso. Ngumiti si Lance, sige, hindi kita guguluhin na kunin ang mga babae. Si Benny ay abala sa pagtatanong, Brother Tang, hindi mo pa ako tinuturuan ng kahit anong kasanayan sa pagkuha ng mga babae. Palihim itong inisip ni Lance, sa katunayan, hindi sinasang-ayunan ng puso ni Lance ang pag-abala ni Benny sa isang babaeng may kasintahan, gayunpaman, ang pag-ibig ay libre. Ang isa pang dahilan ay ang relasyon ni Lance kay Sheena, at kung si Benny ay talagang kasama ni Sheena, pagkatapos ay medyo mapapahiya si Lance, kung tutuusin, medyo malapit din siya kay Benny, pagsasama-sama ng dalawang dahilan sa itaas, hindi lubos na sinang-ayunan ni Lance na hinahabol ni Benny si Sheena. Gayunpaman, wala sa magandang posisyon si Lance para sabihin ang mga ganoong bagay. Nag-aalangan, sinabi ni Lance, iniwan siya ng nobyo ni Sheena para habulin ang isang mas namumukod tanging babae mula sa Protectorate family, kaya ang pinakamalaking hiling ni Sheena ay makahanap ng lalaking makakatalo sa kanyang nobyo. Kung matutulungan mo siyang matupad ang hiling na ito, kung gayon malapit na siyang ma-inlove sa'yo. Salamat sa pagturo sa akin, ang dakilang kabaitan ni kapatid na Tang, ako, si Benny, ay walang ngipin na makakalimutan. Naku, hindi naman ganoon ka-exaggerated. Lumakad palayo si Lance na tanging nakahinga ng maluwag sa kanyang puso. Pumunta si Lance sa isa pang tahimik na lugar upang magsanay ng martial arts, hindi na iniisip ang mga emosyonal na bagay na iyon. Ngayong gabi, gustong hanapin ni Lance si Elsa bilang Dark Warrior, pagkatapos ng maraming araw na ito, marahil ay hindi rin nakuha ni Elsa ang Dark Warrior. Dahil pumayag na si Lance na makasama siya bilang Dark Warrior. Nangangahulugan ito na umibig si Lance, at dahil umibig siya, hinding-hindi siya susuko, ito ang prinsipyo ni Lance sa pag-ibig sa buong buhay niya. Sa kanyang huling buhay, noong siya ay Wind Lightning, kung naisip ito ni Lance, kung gayon paano niya bibigwin ang napakaraming mapagmahal na babae, lalo na ang Demon Princess na iyon, kahit na siya ay mula sa Demon Cult, ngunit sa kanya. Siya ay talagang itinuturing na lumabas ang kanyang puso at baga, upang mapalapit sa kanya, ang Hall of Demon Princess, ang unang kagandahan ng Demon Cult, ang unang henyo, ang lakas ay palihim na nalampasan ang lakas ng Wind Lightning, binago niya siya. Nagbalat kayo at tahimik na nagsagawa ng kalahating taon sa sekta ng Wind Lightning Sword Picker, ang tinatawag na Sword Picker ay isang katulong na tahimik na naghihintay sa gilid kapag nagsasanay ng mga espada.
Makalipas ang kalahating taon, nakilala siya ng Wind Lightning, at, sa oras na iyon, hindi lang hindi naantig ang Wind Lightning, binugbog pa niya ito. Lahat ng nangyari sa past life niya, ngayon ay naalala ni Lance, talagang medyo heartbroken, marahil, ang taong pinagsisisihan niya sa past life niya ay siya. Kaya, sa henerasyong ito, takot na takot si Lance na mabaigo muli ang babaeng lubos na umiibig sa kanya. 500. Kaya, gusto ni Lance na manatiling mababang profile upang hindi siya masyadong mapansin para hindi siya magustuhan ng maraming babae. Ngunit ang low profile ay hindi isang pangmatagalang solusyon kung tutuusin, at sa wakas ang pinakamatalim na gilid ay nagpapakita. Hinayaan ni Lance na kumalma ang kanyang puso at tumigil sa pag-iisip tungkol dito. Siya nga pala, ang Benny na iyon ay pumunta sa departamento ng pagpapagaling at natagpuan si Sheena, na tila nasa napakasamang mood at tinanggihan ang kahilingan ni Benny na imbitahan siya sa hapunan at turuan siya sa martial arts. Sinalubong ni Benny si Sheena at nanumpa sa kanya na matatalo niya ang kanyang kasintahan bago siya umalis. Nagulat si Sheena at tinanong si Benny kung paano niya nalaman ang hamon. Matapos tumugon ang dean ng Martial Arts Academy sa hamon, kumalat din ang kwento sa Martial Arts Academy. Ang Dark Warrior ay makikipagduel kay Lance, maraming tao ang nag-uusap tungkol dito, matatalo kaya si Lance ng Dark Warrior. Sa sandaling ito, sa Sword Technique Department, napatapak ni Elsa ang kanyang paa sa sama ng loob matapos marinig ang balita at galit na galit. Ito ay malinaw na isang bagay na ginawa ng walang pahintulot ni Dark Warrior. Ito ay isang pribadong hamon mula sa 4 na Island Protectorate families. Ang layunin ay upang pilitin si Dark Warrior na lumaban. Ito ay masyadong mapahamak. Magkakilala sina Dark Warrior at Lance, kaya naman itinago niya ito nang pumunta si Lance sa Island Protector family, ngunit sinusubukan siya ng Island Protector family na lumaban. Lance. Tiyak na ayaw ni Elsa sa kanyang puso, kaibigan din niya si Lance at ayaw niyang gamitin ang pagkatalo ng Dark Warrior bilang tool ng Island Protection family para harapin si Lance. Nang gabing iyon, pagkatapos ng date ni na Lance at Sally at pauwiin si Sally sa kanyang dormitoryo, si Lance, sa dilim, tahimik na nagpalit ng damit ng Dark Warrior at nagsuot ng maskara ng Dark Warrior bago pumunta sa Elsa's dormitoryo. Sa ngayon ay halos 10:00 na ng gabi, medyo huli na. Knock knock knock. May katok sa bintana ng dormitory room ni Elsa. Si Elsa ay katatapos lang maligo at maglaban ng kanyang damit at halos handang matulog nang may kumatok. Binuksan ni Elsa ang mga kurtina at inisip kung ito ay Dark Warrior, ngunit sa sandaling buksan niya ang mga kurtina, nakita niya ang Dark Warrior na nakasabit sa labas ng kanyang bintana. Tuwang-tuwa si Elsa at gulat na binuksan ang bintana. Tumalon si Lance sa silid sa isang iglap, at bago pa mapunta si Lance sa lupa at tumayo ng matatag, hinampes ni Elsa ang mga braso ni Lance. Bakit ngayon mo lang ako hinanap, araw-araw kitang hinihintay, na-miss kita ng sobra. Mamantika at puno ng goosebumps ang boses ni Elsa habang nagtapat siya. Niyakap din ni Lance si Elsa gamit ang 2 kamay at ngumiti, nandito ako ngayon, di ba? Kung gayon, bakit ang tagal mo? Bulong ni Elsa. Nako, kailangan ng oras para makapunta ako mula sa Protectorate family, at ang Protectorate family ay wala sa tabi, kaya maaari akong pumunta kapag gusto ko. Aha! Tumango si Elsa at nanatiling malapit kay Lance, ngunit noon lang naramdaman ni Lance na may kakaibang nakatingin sa ibaba. Si Elsa ay katatapos lang maligo at nakasuot lang ng pantulog, at siya ay walang suot dito. Hindi napigilan ni Lance na magbigay ng ito, tila dumating sa masamang oras. Anong problema? Si Elsa mismo ay masyadong nasasabik at hindi man lang nag-isip tungkol dito hanggang sa mag-react si Lance nang titigan niya ang kanyang mga suso, namumula at ibinaba ang kanyang ulo, nakagapos ang kanyang mga labi, mislan at kaibig-ibig. Pagkalipas ng ilang segundo, mahinang nagtanong si Elsa, mukhang maganda ba ito? Tila nahihiya ito at nasasabik. Tumango si Lance, magagandang tao, mas maganda pa ang mga suso. Si Elsa ay walang katulad na masaya sa loob, at mahinang sinabi, sa hinaharap, lahat ng mayroon ako ay sa iyo.
Natukso si Lance ng napakagandang mga salita, hindi niya napigil ang lunokan ang kanyang laway, at ang kanyang katawan ay hindi maiwasang makagawa ng ilang mga reaksyon. Ang sama talaga ng oras ko ngayon, late na ako dumating, gusto kitang mamasyal, pero hindi ko inaasahan na naligo ka na. Maaga sa susunod. Sabi ni Elsa. Sige, aalis muna ako ngayon. Naghanda si Lance na umatras. Sinabi ni Elsa, pumunta ka dito para magsabi ng ilang salita at pagkatapos ay umalis ka. Ngunit magpapahinga ka na, sa susunod, maraming pagkakataon. Lumakad si Lance sa bintana at lilipad na sana, si Elsa ay nakaramdam ng 1,000 beses na mas mahirap umalis at biglang niyakap si Lance mula sa likuran. Huwag kang pumunta. Bulong ni Elsa. Anong ibig mong sabihin, huwag kang pupunta? Pagkaraan ng 10 segundo, umulong si Elsa, manatili. Mabuhay. Ang huling salitang manatili, tahimik na sinabi ni Elsa na halos hindi na ito marinig, ngunit narinig pa rin ito ni Lance. Nanginig ang katawan ni Lance, manatili at mabuhay, kung ano ang ibig sabihin nito ay tiyak na alam ni Lance, hindi inakala ni Lance na kasama si Elsa ay uunlad ng ganoon kabilis hanggang sa puntong ito. Bahagyang natuyo ang lalamunan ni Lance at sinabing, ito, okay. Si Elsa, gayunpaman, ay unti-unting nahugot ang kanyang lakas ng loob at tila nakagawa na ng desisyon, pagkatapos ay determinadong sinabi, oo. Dapat mong malaman kung ano ang ibig sabihin nito na mangyayari. Nahihirapang sabi ni Lance, gusto niyang maglakad, ngunit ngayon ay biglang bumigat ang kanyang mga paa kaya hindi niya ito maiangat, tila lalaki pa rin si Lance kung tutuusin. At ang pagiging lalaki ay isang bagay na hindi niya kayang pigilan. Alam ko. Mahinang sabi ni Elsa. Hindi ka natatakot na umunlad ng masyadong mabilis. Sa'yo na ang puso ko, at ibibigay ko sa'yo ang lahat at gagawin ko ang lahat para sa'yo, mabaigo ka man sa akin sa hinaharap wala na akong pakialam. Dark Warrior, manatili ka. Nang marinig ni Lance ang mga salita ni Elsa, bigla siyang tumalikod, hinarap si Elsa, at mabangis na hinalikan pababa patungo sa mapupulang labi ni Elsa, pinulupot ang 2 kamay nito sa baywang nito at pinatay ang katawan nito sa sarili nito. Ang temperatura sa silid parang biglang bumangon, si Lance ay parang isang emosyonal na hayop, ang unang halik ni Elsa ay medyo nakakapanghina, ngunit ang panlalaking amoy mula sa katawan ni Lance ay nagpainit sa kanyang buong katawan, at ang kanyang katawan ay dahan-dahan at walang kamalay-malay na tumugon. Ang unang beses na hinalikan ni Lance si Elsa ay medyo nakakapanghina, ngunit hindi niya makontrol ang kanyang katawan dahil naranasan na niya ito sa London. Nang maramdaman ni Elsa ang pagbabago sa katawan ni Lance, namula siya, kinabahan at kasabay nito sa oras na mabilis ang tibok ng kanyang puso, di alam kung ano ang susunod na mangyayari. Unti-unting hinubad ni Lance ang damit ni Elsa. Bumaba lang ang temperatura ng isa't isa noong bandang 11 PM, at binago nang nangyari sa oras na iyon sina Elsa at Lance. Ipinikit ni Elsa ang kanyang mga mata, niyakap si Lance, ang kanyang ulo ay nakapatong sa dibdib ni Lance, pakiramdam na ang katawan ni Lance ay hindi pangkaraniwang malakas, ito ay malinaw na mula ngayon, isang lasa ng kaligayahan ang damaloy sa puso ni Elsa, ako talaga. Sana'y magtuloy-tuloy ang kaligayahang ito. Oh,